o mas kilala sa tawag na Prometheus. Napakatatag ng punong yan. Makikita mo sa kanya lahat ng bagyo, lindol, sakuna, pagpapalit ng mga sibilisasyon, no po? Pinagdaanan po niyan, pero nakatayo pa rin. Matatag, makikita mo sa kanya yung, pakisabi po, endurance. Tsaka yung faithfulness, yung katapatan niya. Hindi siya bumibitiw. Patuloy siya nagbibigay ng lilib sa mga napapagod na mga ibon. Purihin po ang Panginoon. At yan po ang panalangin po natin sa hapong ito. Bibigyan tayo ng Diyos ng endurance at faithfulness. Awit chapter 1, verse 1 down to verse 20, isummarize ko lang. Ang sabi diyan, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng mga makasalanan. Hindi rin nagpapahinga sa daan ng mga magdadausdos. Ang sabi po, hindi daw po tayo masaya makipag-upuan sa mga usap na hindi sa Panginoon. Yan lang po ibig sabihin yan. Hindi po tayo enjoy. Sumunod, ang sabi po, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa batas ng Panginoon at nagbubulay sa batas niya araw at gabi. Nag-e-enjoy siya, ang sabi dito, na i-meditate. Pagbulay-bulayan ang mga salita ng Panginoon. Ganito po tayo mga kapatid. Pagdating sa Word of God, ine-enjoy natin. Pakisabi sa katabi mo, ni-enjoy natin salita ng Diyos. Kasi kalakasan yan eh. Comfort yan. Nagdadala yan ng kagalingan. Sabi nga, sa ibang tao, ang salita ng Diyos, ipasa mo sa kanila salita ng Diyos para daw silang baboy na tatapakan lang yung perlas. Ginto. Hindi nila yun na-appreciate. Pero ibang-iba po ang mga Kristiyano. Sa Kristiyano po, para po tayong tupa. Sa atin, ang salita ng Diyos, pagpapala, kagalingan, sandata, biyaya na galing sa Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, tupa ka ni Kristo. Ini-enjoy natin ang Word of God. Praise God. Ito po ang pinakamagandang. Sabi dito, siya'y magiging tulad ng puno na itinanim sa siping ng mga agos sa tubig, na nagbubungan sa kapanahunan, at ang dahon niya hindi malalanta. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay magiging matagumpay. Mga kapatid, ang sabi, katulad ka daw ng puno na nakatanim malapit sa river, malapit sa batis, nagbubunga, hindi nalalanta. Tingnan mo yung katabi mo, para siyang puno. Marami ng bagyo, marami ng unos ang dumating, pero nananatili. Pakitapik nga yung balikat niya, congrats. Meron kang endurance, meron kang faithfulness. Kaya hindi ka bumabagsak, hindi ka nasisira, nananatili kang nakatayo para sa Panginoon. At kung ikaw ay nananatiling nakatayo para sa Panginoon sa kabila na ng mga bagyo't unos ng buhay, pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Purihin natin ang Panginoon sapagkat siya ang Panginoon na nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Nagbibigay po sa atin ng kanyang presensya, ng kanyang mga salita para tayo pagtibayin. Pwede po ba natin sabihin, purihin ang Panginoon? Faithfulness and endurance are traits of a matured Christian. Sino po dito ang tapat? Yan. Sino dito pinalakas ng Panginoon? Alam niyo yung ganyang katangian, traits po yan. Katangian po yan ng isang malalim na Kristiyano. Napakaganda po niyan. Ang pagkakaroon ng endurance hindi po sapat. Ang pagiging tapat ay hindi po sapat. Kinakailangan dalawa po yan. Nai-endure mo lahat ng pressures,
sa buhay, nananatili kang nagtatapat. Yun po ang kailangan po natin. Amazing po, yung pong mga full-fledged Christians na nasa showbiz industry. Sino po dito ang mga nasa showbiz? Asang kamay? Mga artista? O, baguhin ko na lang, mukhang artista. Artistahin. Yan. Pakisiko ngayon katabi mo, artistahin. Di po ba nakakahanga kayo mga nasa showbiz industry? Bakit po? Sapagat matindi ang temptation dyan. Matindi tukso dyan, mga kapatid. Pero kahit anong offer sa inyo na magko-compromise yung faith nyo, talagang ginigive up mo. Tapat ka, meron kang endurance. Tama po ba, mga kapatid? Kahit anong offer sa'yo, kahit anong laki ng kontrata, laki ng kikitain mo, pag nakita mo, makukompromise ako dyan. Hindi ako dyan pwede. Pakisiko nga ulit katabi mo, wow, tibay ah. Tibay. Tatag. Nga. Maging po yung mga nasa business sector. Kasi po sa business sector, napakaraming tukso dyan. No, tukso na kikita ka ng malaki, kikita ka ng limpak-limpak na salapi, pero dahil sa matured Christian ka, faithful ka, matatag ka, hindi ka bumibigay, kaya lalo kang pagpapalain ng Diyos. Pwede po ba natin sabihin, Amen? Pakitapik nga yung katabi mo, lalo kang pagpapalain ng Diyos. Kasi, hindi po tayo nasisilaw. Hindi tayo nasisilaw sa salapi. Hindi po tayo nasisilaw sa anumang alok ng sanlibutan. Pag nakita mo na, sorry po, pasensya na. Malaki ang kita niyan, pero ma-compromise yung aking faith. Madudungisan ko pangalan ng Panginoon, hindi po ako pwede dyan. Amazing din po, yung po mga kapatiran po natin, sa buong Pilipinas po ito, hindi lang po ako nangungusap sa Cavite, kundi sa buong Pilipinas na nasa politics, yung mga full-fledged Christians. Dahil alam po natin, ang politika po ay madumi ang politika. Pero yung pong mga full-fledged Christian, yung mga malalim sa Panginoon, hindi po yan nadudungisan. Bagkus sila pa po ang nagdadala ng kalinisan sa maruming politika. Can we say hallelujah to that? Hallelujah. Di ba minsan sasabihin nila, uy, huwag kang sasali dyan. Marumi politika. Kristiyano ka, anak ka ng Diyos. Pero anong sagot ng mga Kristiyano? Kaya nga tayo tinawag ng Panginoon magliwanag sa kadiliman. Kaya nga tayo tinawag ng Panginoon maging ilaw at asin. Kung marumi ang politika, nandyan ako para magbigay ng liwanag at kapurihan sa Panginoon. Amen! Purihin ang Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, praise God, pinatatag ka ng Panginoon. Marami ka ng pagsubok na pinagdaanan na pagtagumpayan mo. Marami ka ng tuksong pinagdaanan. Sabihin mo sa Kanya, ang daming temptations. Pero lahat ng yan, pinagtagumpayan mo. Dahil sa lakas na taglay na bigay ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 15, babasahin ko po sa Tagalog para mas maliwanag. Ang Macedonian Church ay nagpapakita ng faithfulness at endurance. Bago po natin talakayin ito, basahin muna natin ang mabilis, 2 Corinthians chapter 8, verse 1 hanggang 5. Ang sabi po dito, ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Sino dito pwede magsabing,
naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Ganito po, paresa-paresa sa atin. Naranasan nila pag-ibig ng Diyos. Dumanas sila ng matinding kahirapan. Ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Sa kabila ng kanilang pagkikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Dumanas sila ng hirap, dumanas sila ng pagkikahos, pero hindi nagpabaya ang Diyos. Sino dito hindi pinabayaan ng Diyos? Taas ang kamay. Hindi pinabayaan ng Panginoon. Sa panahon ng kahirapan, nandyan ang biyaya ng Panginoon, bumubuhos sa ating mga anak ng Diyos. Ang sabi pa po, sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kakayanan, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinamamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataon, makatulong sa mga kapatid sa Judea o Jerusalem. At higit pa sa inaasahan ko, sabi ni Pablo, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang kanya pong mga salita. What can we learn from this church? Ano po ang pwede po natin matutunan sa iglesyang ito? Ano yung pwede nating makuha? As we end, iwanan ko lang po kayo ng ilang bagay na po. Unang-una po, pakibasa po, endurance in poverty. Sa panahon na may kahirapan, sa panahon na may kakulangan, sa panahon ng krisis, sa panahon ng poverty, ito pong mga taga-Macedonia, hindi po sila bumigay. Hindi po sila sumuko. Hindi po sila tumalikod sa Panginoon. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang tatalikod sa Panginoon. Kapag tumalikod ka kay Lord, lalo kang maghihirap. Pag tumalikod ka sa Panginoon, lalo kang maghihikahos. Maniwala ka. In spite of experiencing a great trial of affliction and extreme poverty, ang sabi sa verse 2, the Macedonians remained faithful and generous. Matinding paghihirap ang naranasan ng mga kapatiran dito. Pakisabi po, severe persecution. Matinding pag-uusig. Matinding persecution. Anong klaseng persecution yung naranasan ng mga Kristiyano dito? Sa tindi po ng persecution, marami po sa kanila ang nawalan ng trabaho. Sa tindi ng persecution, kinukulong po sila, pinaparusahan sila, pinapahirapan sila, tinotorture sila hanggang sa mamatay. Matinding paghihirap. Pero sa kabila ng matinding paghihirap, nandun yung endurance. Pakisabi po, endurance. Pakisabi po, endurance. Ang iba po, medyo mahina po ang endurance. Pagdating sa kahirapan, hindi naman siya galing sa maalawang buhay. Meron pong mga tao na laki naman sa hirap, pero mahina po sa endurance. Pero may mga tao naman na lumaki sa maaluan na buhay, maayos na buhay, pero may matinding endurance. Tanungin mo yung katabi mo, may endurance ka ba? Pag wala kang endurance, hindi ka pwedeng magpamilya. Pag wala kang endurance, hindi ka pwedeng pumasok sa pamilya. Mawawasak lang yung pamilya mo. Pag wala kang endurance, hindi ka tatagal sa training. Hindi mo matatapos yung training. Pag wala kang endurance, hindi ka tatagal sa paglilingkod mo sa Panginoon. Bibigay ka balang araw. Pakisabi po, endurance. During those time po, some of them they were easy to compromise their faith. Sa tindi po ng persecution, sa tindi po ng trial, sa tindi ng hirap, may mga sinaunang Kristiyano bumibigay din. Nagbabackslide din.
Basahin niyo po Book of Hebrews, makikita niyo po. May mga tumatalikod din, natatakot din sila. Pero salamat sa Diyos, paghawa ka ng Panginoon, hindi ka basta susuko. Paghawa ka ng Panginoon, hindi ka basta bibigay. Paghawa ka ng Panginoon, hindi ka basta titigil, hindi ka basta susuko. Amen! Pakihawakan ngayon katabi mo, hawakan ng Panginoon. Hawakan ng Panginoon! Kaya huwag kang susuko, huwag kang bibigay. Pakisigaw nga, endurance! Endurance! Darating po Judgment Day, tatanungin ng Panginoon yung mga napahamak at mapapahamak. Sasabihin ng Panginoon, bakit kayo tumalikod? Bakit kayo huminto? Bakit kayo nag-backslide? May mga magsasabi sa Panginoon na, Lord, sa hirap ng buhay, hindi namin kinaya. Katulad din po ng mga nahuhuli ng pulis. Napansin niyo po, pag nahuli ng pulis, bakit mo nagawa yung krimen na yan? Bakit mo nagawa? Ano sagot? Sa hirap po ng buhay. Pero tayo pong mga anak ng Diyos, iba po ang tingin po natin, iba yung perception po natin sa poverty. Iba ang tingin po natin sa kahirapan, sa scarcity. Iba ang tingin po natin. Halos lahat po tayo dito, laki po sa hirap. Pero iba po ang tingin ng mga anak ng Diyos sa kahirapan. Sa atin po ang kahirapan, inspirasyon. Lalo po tayo nang gigigil. Lalo po tayo nag-grind. Lalo po tayo nagsisikap sa buhay. Sapagkat nakikita natin yung kahirapan ng ating pamilya. Gusto po nating makaahon. Amen! Hindi po natin tinitignan na negative yung kahirapan, kundi tinitignan natin ito na para bang inspirasyon para abutin ang ating pangarap. Kaya marami po sa atin dito sa awa ng Diyos nakapagtapos sa pag-aaral. Pakisabi nga sa katabi mo, congrats! Congrats! Kaya marami po sa atin dito, may matatag na pamilya, may matatag na marriage. Bakit? Sapagkat matindi yung endurance po nila. Pakisabi ulit sa katabi mo, congrats. Purihin ang Diyos sa buhay mo. Kasi pag wala kang endurance, bibigay ka eh. Susuko ka. Kasi wala namang perfectong marriage. Wala namang perpektong pamilya. Ang pamilya po, dadapuan niya ng mga pagsubok. At kung ikaw ay matatag, hindi mawawasak yung pamilya mo. Gusto ko pong purihin ang Panginoon sa bawat magulang na nandito ngayon. Dahil sa inyong katatagan, dahil sa katatagan na bigay ng Diyos sa inyo, ang inyo pong pamilya na nanatiling nakatayo sa awat biyaya ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Dumaan po sa atin ang pandemya. Yung iba po, pag walang endurance, bumibigay. Tumitigil sa church, tumitigil mag-worship. Pero tayo po, kahit dumaan tayo sa pandemya, nanatili po tayong nag-aalab para sa Panginoon. Wala po sa atin na naglaylo. Wala po sa atin ng nanlamig. Wala sa atin na bumalik sa dating buhay. Walang nag-backslide. Dahil may matindi po tayong endurance na galing sa Panginoon. Amen! Amen! Marami po sa atin, pagdating sa mga trabaho, nakikitaan kayo ng matinding endurance. Kaya kayo ay blessing, pagpapala sa trabaho ninyo. Hindi kayo katulad ng ibang tao na konting hirap sa trabaho, hindi napapasok, nakagalitan lang, hindi napapasok, napagsabihan lang, hindi napapasok. Pero ibang-iba ang mga anak ng Diyos. Kahit anong problema ng isang kumpanya, hindi po sila bumibigay dahil may matindi silang endurance na galing sa Panginoon. Pwede po ba nating palakpakan ng ating Diyos? Kaya ibang-iba po ang anak ng Diyos. Ibang-iba.
Kahit saan mo siya ilagay. Ilagay mo siya sa church, nagiging pagpapala siya. Ilagay mo siya sa trabaho, nagiging pagpapala siya. Kung siya man ay nag-aaral, matindi yung endurance niya. Hindi lang siya mag-aaral, kundi tatapusin talaga niya yung sinimulan niya. Amen po ba, students? Hindi lang kayo basta papasok. Hindi lang kayo basta mag-aaral. Tatapusin nyo yung sinimulan nyo. Pakisabi nga sa mga estudyanteng katabi mo, tatapusin mo yan. Tatapusin mo yan, sinimulan mo. Amen. And it will bring glory to our God. Ano pa pong pwede nating makuha sa Macedonian Church? Pakisabi po, overflowing joy. Overflowing joy. Hindi lang po sila masaya, kundi nag-uumapaw yung kanilang kagalakan sa Panginoon. Pakingitian ngayon katabi mo. Paramdam mo yung kagalakan na nag-uumapaw na galing sa Diyos. Hallelujah. In the midst of hardship, they found joy in giving, demonstrating that true happiness comes from serving others. Sabi sa verse 2. Hindi lang po silang masaya, kundi nag-uumapaw ang kagalakan nila sa gitna ng kahirapan. Nung tayo po ay bata pa, sino po bata pa? Yeah, bata pa. Kapag binibigyan tayo ng mga bagay-bagay, masaya po tayo. Masaya po tayo. Masaya tayo kapag may bagong damit, bagong sapatos, bagong gadget. Pero kapag nagmamatured ka na sa pananampalataya mo, may bago o wala, masaya ka dahil kay Kristo. Amen. Dati ang saya natin, base lang sa mga bago-bago. Pag may bagong damit, bagong cellphone, masaya tayo. Tapos pag wala ng bago, malungkot na tayo. Dati yon. But as we grow in the Lord, may bago o wala, masaya tayo sa Panginoon. Sino po ditong masaya sa Panginoon? Amen. Hindi po tayo katulad ng mga non-Christians. Hindi po tayo katulad ng mga tao na sa una lang masaya. Sa una lang masaya. Pag may bagong trabaho, ang saya-saya. Pag tumatagal na, lumulungkot na tinatamad na. Pag may bagong cellphone, excited. Pagtagal, para bang wala na, para bang naghahanap na naman ng bago. Pag may bagong girlfriend, excited. Talagang abot langit ang ngiti. Pero kapag tumatagal na, nagsasawa na, naghahanap na ng iba. Hindi po ganyan ang mga anak ng Diyos. Amen. Tayo po, pangmatagalan. Tayo po, tapat. Tayo po, may endurance. Mahirap po yung tao na tumataas parang yung dosage niya. Yung tumataas yung kanyang pagnanasa sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Kasi kapag binigyan mo siya ng ganitong bagay, magsasawa yan, tapos kinakailangan bigyan mo na naman siya ng bago. Magsasawa na naman yan, kinakailangan bigyan mo ulit siya ng bago. Napakahirap po niyan. Napakahirap. Pero salamat sa Diyos, we are Christians. We are children of God. Salamat sa Diyos, we are filled by the Holy Spirit. Meron o wala, nagpupuri tayo sa Panginoon. Amen. Hindi po masama magkaroon ng bago. Hindi masama. Hindi masama ha? Hindi masama. Pero ang sinasabi natin, may bago o may luma, masaya pa rin tayo sa Panginoon. Dahil we were saved. We were changed by Christ. Binago ng Panginoon ang buhay natin. Kaya doon po tayo masaya. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Pangatlo po, pakisabi po, generous heart. Napaka-generous po ng puso ng mga taong ito, mga kapatid. Katulad mo, katulad ko, may ganito po tayong katangian. The Macedonians gave according to their means and beyond their means. Higit pa sa kanilang
capacity. Sabi sa verse 3, showing their willingness to sacrifice for the sake of others. They were poor, but they were generous. Mahirap lang sila, pero generous po sila. May mga tao po, mahirap, pero napakadamot. Tingnan mo yung katabi mo, madamot ka ba? Kung mahirap ka, madamot ka, lalo kang maghihirap. Pero may mga mayaman po, kahit mayaman, ubod din po ng damot. Pero sa mga anak ng Diyos, saan man tayo ilagay man tayo sa kahirapan, amen? Ilagay man tayo sa kasaganahan, ang puso po natin, generous because of the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yun po ang advantage. Yun po ang kagandahan ng nasa Panginoon. Kahit saan mo ilagay yan. Nakita ko mga kapatiran natin dito, nung mahirap pa po sila, they were generous. Nung pinagpala sila ng Panginoon, still, generous pa rin po sila. Yun po ang kagandahan. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang magbabago. Huwag kang magbabago. Huwag kang magbabago. Sana kung gaano ka kasigla noon, kung gaano ka kasaya, huwag mo siyang aalisin. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Pang-apat po, pakisabi po, faithfulness. Malapit na po ako matapos. Nakiusap sila kay Pablo. Sabi dito, they pleaded with Paul to participate in the collection, demonstrating their commitment to supporting the Jerusalem church. Sa verse 4. Sila na mismo ang nakikiusap kay Pablo. Parang inaawat na nga sila ni Pablo dahil mahirap lang sila. Huwag na kayo sumali, pero sila pa po ang nakikiusap. Hindi pwedeng hindi kami isali dyan. Tutulong po kami sa church. Tutulong po kami sa kapatiran. Grabe pong katapatan ang pinapakita po ng mga taong ito. Amen. Purihin po ang Diyos. Alam niyo po, nakalulungkot po. Gusto ko po kayo i-aware. Marami pong pastors po ngayon ang naghihirap. Sobrang dami. Mga nakakausap ko. Mga humihingi ng tulong. Kita mo, nakikita ko po yung hirap nila. Sa tindi po ng kahirapan po ng mga pastors ngayon, ang mga kabataan ngayon ayaw po magpastor. Natatakot po sila na danasin yung paghihirap ng pastor po nila. At maging po yung mga dalaga po natin ngayon, natatakot din po sila mag-asawa ng pastor. Kasi alam nila pag pastor, walang pera yan. Hirap ang buhay. Kakalungkot. Kaya gusto ko po kayo i-encourage. Huwag po kayong matakot. Hindi po magpapabaya ang Diyos. Amen. Ako po, hanga po ako kay Sister Chris sa mga pastor's wife. Hindi po sila natakot mag-asawa ng pastor. Kahit sinasabi ng marami, walang pera ang pastor, walang sweldo yan. Mahirap ang buhay niyan. Nakakahanga po yung ganong mga babae na makikita mo kaya sila nag-asawa ng pastor dahil mahal talaga nila ang Panginoon. Kung hindi mahal ni Sister Chris ang Panginoon, wala. Wala. Hindi kami magkakaayos. Hindi po kami mabubuo. Kaya ini-encourage ko kayo mga kapatid. Keep loving our church. Keep supporting our church. Kaka-bless po. Share ko lang po sa inyo, kamakilan po, may nag-treat po sa amin. Hindi ko naman alam kung ano yung mga pagkapagkain dyan. Alam niyo naman si Pastor Leo. Turo-turo lang tayo. May nagdala po sa amin sa isang fine dining. Di ba tawag doon? Sabi sa akin, Pastor, order na kayo. Hindi ko alam kung ano orderin ko. Basta may nakita akong beef doon, ang tawag po nila ay beef steak, medium rare. Kulat ako mga kapatid. Pagdala sa akin, beef steak, medium rare. Dugo pa. Yung pala yun.
Sabi sa akin, Pastor, buhusan mo. Buhusan ko. Ayan, Pastor, tikman mo. Napakasarap pala niyan, mga kapatid. Amen? Ang panalangin ko na lang, Lord, wag sana akong bulatihin. Kasi ngayon, dugo pa eh. Ganito ba talaga yon? Oh, Pastor, medium rare yan eh. Pag uwi ko po sa bahay, doon ko lang nalaman, mahal pala yung kinain namin. Kakatuwa. Sabi ko, kakabless to mga kapatirang ito. Mahal nila ang Panginoon. At dahil mahal nila ang Panginoon, mahal nila ang mga naglilingkod sa Diyos. Ano man ang ginagawa natin sa lingkod po ng Diyos, kay Jesus po natin yan ginagawa. At gusto po natin ibigay ang pinakamainam sa kanila for the glory of the Lord. Amen! Ano pa po? Kahulihan po, ito pong sabi, example to others. The Macedonians' faithfulness and generosity set an example for the Corinthian church and all believers according to verse 5. Napakalakas ng influence ng simbahang ito na nakapag-influence sila sa marami para maglingkod sa Diyos. Ako po ay nagpapasalamat sa influence po ng lahat ng tatay na meron tayo dito ngayon. Gusto kong sabihin nyo, sa inyo, sa mga tatay, may matindi po kayong influence. Dahil maganda po yung halimbawa na pinapakita po ninyo, nadadala nyo po ang buo nyong pamilya para sa Panginoon. Amen. Ako po, bunga po ako ng influence ng tatay ko. Matigas din ang puso ko, sarado ang puso ko. Pero dahil nakita ko yung tatay ko po, generous, faithful, may endurance, na influence po ako maglingkod sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Kapatid, tandaan mo ang sabi ng Salmo chapter 1, you are like trees planted besides the river. Ang katulad mo daw, kapatid, ay puno na mayabong. Amen. Sabi ng Biblia, ang tulad mo ay puno na mayabong, hindi nalalanta. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi ka malalanta. Hindi ka malalagasan. Lagi kang magbubunga, sabi ng Panginoon. Lagi kang magtatagumpay. Mananatili kang nakatayo. Dadaan ang mga bagyo, dadaan ang mga iba't ibang klaseng unos. Magbabagsakan ang lahat, pero ikaw, mananatili kang nakatayo. Nagbubunga. Sapagkat napakalalim ng ugat mo. Nag-uugat ka, nakakunik ka doon sa Panginoon. Amen. Tayo po ay nanatiling nakatayo sa kabila ng mga pagsubok dahil nakakunik po tayo sa Panginoon. The river of life. Amen. Kaya hindi tayo nalalanta. Kaya hindi tayo bumabagsak. Ang sabi po, 1980, 1990, napaka-prayerful ng mga Christians. Napaka-prayerful. Nag-church, nagsisimba, nagtatites, nag-offering, nagsiserve sa Panginoon. Pero ngayon, 2024, yung nanay, nagsya-Shopee. Ayan, yung tatay, may kausap. Ayun, yung mga bata, nag-gaming. Yung katulong, ayun, nakikipag-chat. Gusto po nating sabihin na hindi po yan totoo. Gusto po nating sabihin na hindi yan totoo sa ating church. Amen! Hindi yan totoo sa ating pamilya. Sino po pwedeng magsabi na kahit 2024 na at susunod pang mga panahon, ikaw at ang iyong pamilya magpapatuloy sa Panginoon? Hallelujah! 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 Totoo po yan, mga kapatid. Kasi nakita ko, nag-i-exist pa rin sa mga kapatiran yung family prayer. Nag-i-exist pa rin sa mga kapatiran yung
yung nagpe-pray bago matulog, nagpe-pray bago kumain. Nakikita ko, nag-i-exist pa rin sa mga kapatid, yung kahit anong busy ng mundo, pumupunta pa rin po sila sa tahanan ng Panginoon para mag-alay ng kanilang papuri at pasasalamat. Bakit po? Sapagkat buhay na po natin ang pagsamba. Buhay na po natin ang paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng meron po tayo sa Panginoon galing. Sapagkat sa Panginoon tayo kumukuha po ng lakas. Pwede po ba nating sabihin, Hallelujah? Praise God! Hallelujah! Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Pumikit po tayong lahat. Let us close our eyes. Let us bow down our head. Let us lift our hands on high. Kasabay ng pagtaas ng ating mga kamay ang ating pagpupuri. Kasabay ng pagtaas ng ating mga kamay ang ating pasasalamat sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa kalakasan na binibigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, na kami ay nakakapanatiling nakatayo. Matatag, may endurance. Marami na po, Panginoon, ang umaalis. Marami na po, Panginoon, ang tumatalikod. Marami na po, Panginoon, ang bumabalik sa lumang buhay. Marami ang nanlalamig. Marami, Panginoon, ang lumalayo sa iyo, pero salamat na ang mga anak mo dito sa lugaring ito ay nagpapatuloy, nagtatapat, nagagalak sa iyo, nagpupuri sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagat kami ay hawak mo, kami ay pinatatag mo, kami pinalakas mo. Kaya patuloy kami magbubunga, patuloy kaming lalago, patuloy kami yayabong sa awa at biyaya mo. At ang mga kamay na ito parang mga puno na habang hinahampas ng bagyo, patuloy po ito magpupuri sa iyo. Patuloy po ito magtitiwala sa iyo. Patuloy na maglilingkod sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin natin ang kanyang pangalan na may kasamang pasasalamat. Pagpupuri sa Panginoon, yung mas malakas, yung pinakamalakas. Shout His Word, shout your commitment, shout your covenant. But as for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah.